Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito po tayo ngayon sa Birahan PH mga kababayan. At ano nga ba ang agenda kung bakit naandito tayo ngayon mga kababayan? Pasensya na kayo ha, dito sa first time natin gumamit ng StreamYard kaya pagpasensyahan nyo na. Pero mamaya maganda naman yung kalalabasan na yan kapag inano na natin. Wait lang, check ko lang yung boses natin ha, kung hindi nagdo-double. Check lang natin. Ayan, okay naman, okay naman. So anyway, bago po tayo magsimula mga kababayan, dito po sa mga topic po na pag-uusapan po natin, nais ko po munang batiin yung mga kababayan Pilipino po natin na nakatutok ngayon dito po sa Birahan PH. Shoutout po kay Mama Viola, ayan, si Reza Force. Shoutout po kay Mama Chaychir, si Reza Force. Kay Trining Lozano, mega love shoutout po sa inyo. Kay PJ Tube, mega love shoutout po kay Renchang Rins, mega love shoutout po sa inyo mga kababayan. At yung iba, siguro mamaya na po natin na babanggitin at umpisahan na po agad natin ito pong ating mga talakayan. Alam nyo po ba kung makikita nyo sa ating thumbnail, nakalagay naman po dyan yung sinabi ni Sir Jack mga kababayan about po dun sa political dynasty na kung saan tinututulan po yan ng karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, paulit-ulit lang naman yung nangyayaring sistema dito po sa ating bansa kapag isang pamilya na matagal lang nasa politika ang paulit-ulit lang na umuupo at pasalin-sali na. Mga kababayan, sa madalit salita, palipat-lipat lang yung kapangyarihan sa kanila. Lalo na sa lokal, napakarami pong ganyan. Pero saglip na kundinahin ni Sir Jack, mga kababayan, yung about po dun sa issue ng political dynasty, meron po siyang sinabi. Eto, kung titingnan nyo mga kababayan dito, sa Pilipinas Today, sinasabi po ni Sir Jack mga kababayan na I'm not against sa political dynasty. Kung katulad sila ng mga Duterte na madaming magagandang nagawa sa bayan nila sa Davao City. Pero kung titingnan nyo mga kababayan ano ba yung mga nagawa ng mga Duterte dyan po sa Davao City, yung 51 billion pesos na hindi maipaliwanag kung saan dinala ni Paulo Duterte mga kababayan, yung mga pagpapatumba ng mga tao dyan na nadadama yung mga inosenteng tao. Tapos yung pagprotekta nila mga kababayan doon po sa mga Pogo Hub na halos dyan nagtago mga kababayan sa Davao City. So ngayon para sa akin, kung tutuusin talaga, kung gusto nyo na matapos yung issue ng korupsyon dito po sa ating bansa, unang-una kailangan po talaga matapos na yung political dynasty. Pero kung dito kay Sir Jack, iba po yung iniisip niya mga kababayan. Ayon po sa kanyang pananaw, okay lang daw po na magpatuloy yung political dynasty kung mga Duterte ang uupo. Pero kung hindi daw mga Duterte mga kababayan yung uupo, wag na daw magpatuloy yung political dynasty. So kung titingnan nyo, dito nyo makikita yung pag-iisip ng isang taga-suporta ni Digonggong. Bakit natin nasabi? Kasi kapag ka po against sa kanila, yung isang panukalang batas o yung pagtutol sa political dynasty, sila po yung mga maiingay patungkol po dyan. Kapag halimbawa, hindi pumapatungkol sa mga Duterte, ayaw po nila yung political dynasty. Pero kung mga Duterte yung makikinabang, okay lang po sa kanila. Kahit mali-mali na ang ginagawa, payag ba kayo na magpatuloy sa gobyerno? Ano po sa posisyon? Yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan, especially sa mga lokal, napakarami niyan. 'Di ba? Napakarami na kapag nanalo yung asawa, sa susunod na eleksyon, kapag katapos na yung term, magpapalitan lang mga kababayan ng pwesto. Like, kung yung asawa ng isang mayora, congressman, at patapos na yung term ng mayora, ang uupo naman mga kababayan sa pagka-mayor, yung asawa naman na lalaki, magpapalitan lang sila. So yan yung mga halimbawa talaga mga kababayan ng political dynasty na pagkatapos sa magulang, salinsali na po yung pamumuno, palipat-lipat lang yung kapangyarihan. At alam din naman po natin mga kababayan na yan din po yung isang pinagmumulan ng salita na ginagawa ng palabigasan yung politika dito po sa ating bansa. Yan din mga kababayan yung isang patunay na kung mapapansin po ninyo, talagang gatas na gatas ang politika dito po sa ating bansa. So ngayon, ang sinasabi po natin dito, kapag talaga utak ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
ang inayuna ng mamamayang Pilipino, hindi po natin alam kung saan papunta ang bansang Pilipinas. Tandaan nyo po yan. Katulad na lamang ng pag-iisip mga kababayan itong si Sir Jack na kapag daw mga Duterte ang uupo, okay lang daw po ang political dynasty. Pero kung titingnan po natin kapag pala hindi, mga Duterte yung uupo at makikinabang, dapat po talagang tutulan yung political dynasty na yan. So yan po yung gustong ipaintindi ni Sir Jack mga kababayan na may hiwa sa nguso sa mamamayang Pilipino. Ano po, yan po yung nakikita natin dito. So wala din pinagkaiba yan mga kababayan dito sa sinasabi nito pong si Jamie Bondoc. Ito nga po yung patunay ng utak, ang isipan ng mga DDS, talagang hindi nyo alam kung saan po papunta. Kasi nga, kapag kapabor po sa kanila, yung pinag-uusapan, okay lang. Kahit na masama yung kay hinatnan, okay lang, walang problema mga kababayan. Pero kapag yung pinag-uusapan mga kababayan ay hindi po pabor sa kanila, sila po yung numero unong tumututol po dyan. Katulad na lamang mga kababayan, alam ni Jamie Bondoc na kahit mali na, katulad ng kay Sir Jack, pipilit pa rin po nila itong sinasabing ito ni Jamie Bondoc na kung saan mga kababayan, dalawa po talaga ang Pilipinas ayon po sa kanya. So ngayon sabi po dito sa Pilipinas Today, basahin po natin yung nilalaman, eto daw, kasunod ng pagbasura ng International Criminal Court, ICC, Appeals Chamber, sa apila na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ang singer, lawyer na si Jamie Bondoc na tumindig umano ang panawagan tumitindi umano ang panawagan para sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ito ni Bondoc malapit na kaalyado ng pamilya Duterte mula sa Mindanao nang ma-interview sa Bilyonaryo News Channel. Para linawin na hindi cryptic gaya ng paglalarawan ng ilan, ang Facebook post niya ng araw na iyon na Republic of Mindanao coming soon. Sabi po dito mga kababayan, call for secession in Mindanao is a part of our history. Naging malinaw, sabi po ni Jamie Bondoc, lang kasi pagkatapos po ng very expected na decision po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaksyon. It really reveals na dalawa po talaga ang Pilipinas mga kababayan. Yan po yung sinasabi ni Jamie Bondoc na ipinipilit po nila mga kababayan at ang mga taga-suporta ni Digong na dalawa daw po ang Pilipinas. Walang pinagkaiba sa ipinipilit naman ni Sir Jack mga kababayan na kung mga Duterte daw po yung uupo, okay lang daw po yung political dynasty. So ganito po mag-isip yung mga taga-suporta mga kababayan ni Digonggong na kapag kapakinabangan ng mga Duterte, okay lang sa kanila kahit mali na po. So sabi pa dito, basahin pa natin, naniniwala rin si Bondoc na dahil sa tumitinding iringan na magkabilang kampo ng dalawang bumubuo ng unity team na sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, hinahanap talaga ng Pilipino ang magkaibang pamumuno. Kaya panahon na umanong kumalas ang Mindanao sa Luzon at Visayas mga kababayan. Kahit nahiwalayin pa natin sa politika, sa kasalukuyang administrasyon, nakita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno. Magkaiba na hinahanap talaga ng mga Pilipino, ani po ni Bondoc. So ngayon, ang tanong natin dito mga kababayan, ano ba yung pamumuno na hinahanap ng mga kababayang Pilipino po natin? Yun bang pamumuno na puro pagnanakaw po yung ginagawa? Nagagastos ng napakalaking halaga sa 7 CCTV? Na magdanakaw ng confidential funds pero hindi maipaliwanag kung saan po dinala? Nakukuha ng napakalaking pondo na umaabot ng 51 billion pesos pero binabaha pa rin ang Davao City. Yan ba yung gustong pamumuno ng mga kababayang Pilipino natin? Para sa akin mga kababayan, mas masarap po na sa yung pamumuno na talagang pinagbabayad lahat po ng mga sangkot sa maanumalyang flood control. Napakasarap pong nasa yung pamumuno mga kababayan na talagang walang pinipili kahit na sino. Basta nagkasala ka, dapat managot ka. So ngayon para sa akin mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, ito po yung mga utak ng mga DDS. At katulad ditong si Sir Jack, kapag pala hindi pabor sa mga Duterte yung political dynasty, mga kababayan, sa madalit salita, ayaw niya. Pero kapag kapabor sa mga Duterte, kahit na mali mga kababayan, ipagpapatuloy pa rin po nila
yung political dynasty basta kapakinabangan ng mga Duterte yung masusunod. So wala pong pinagkaiba mga kababayan. Ito pong mga sinasabing ito ni na Sir Jack dito sa pag-iisip or hindi normal na pananaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At saka ito, isipin nyo mabuti kailan ba naging dalawa ang Pilipinas? Kailan ba mga kababayan naging dalawa ang Pilipinas? Pero anyway, gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ganito po mag-isip yung mga taga-suporta ni Digongong na basta kapakinabangan ng mga Duterte, okay lang sa kanila kahit mali na. So kayo, sangayon ba kayo mga kababayan sa sinasabi ni Sir Jack at saka po ni Attorney Jamie Bondoc mga kababayan na basta kapakinabangan ng mga Duterte, okay lang kahit bawal na. Okay lang kahit tinututulan ng mga kababayang Pilipino po natin. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong masasabi ninyo hingil po dito sa sinabing ito ni Sir Jack at sa sinabing ito mga kababayan ni Jamie Bondoc. Ano po kasi kay Jamie Bondoc, naging dalawa na daw po yung Pilipinas buhat nung hindi nabigyan ng interim release. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kay Sir Jack naman, mga kababayan, sinasabi niya na hindi daw po siya against sa political dynasty kung katulad lang ng mga Duterte, mga kababayan, yung mananatili daw po sa bayan. Katulad ng ginawa ng mga Duterte na pasalin-salin ng kapangyarihan dyan po sa Davao City. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa topic na yan.